Let us open our Bible on Psalms 41, 1 and 2. Praise the Lord. Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive. And he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. Yes. Praise the Lord. Naalaala nyo ba yung pag gumagawa ng water pump, lalo't na yung pitcher pump na pamamaraan, yung ginagamit sa mga lugar na walang water system, tapos the only way to have water supply, magdig ng malalim, lagyan ng tubo, tapos lagyan ng pitcher pump. Wala pa yung Jetmatic, pitcher pump pa. Yung pitcher pump na yan, kung gusto mong magkuha ng tubig, kuha ka muna ng isang tabo na tubig, buhos mo doon sa pinaka-top na butas ng pitcher pump. Pag buhos mo doon, ma-fill up yung tubo, magkakaroon siya ng tinatawag na pressure or vacuum. Pag pump mo, pag binubumba mo na siya, dahil meron ng tubig na ipinauna mo doon, yun yung kung sa Bisaya pa na, pakati ba, katihan mo, maglabas na yung tubig. Pag hindi ka naghihinto, nagbubumba, hindi rin yan hihinto. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. So, ganon din sa buhay po natin. Para lalo tayong maging blessing sa karamihan, kailangan meron tayong ipauna sa ating isip, sa ating puso, para ang blessing ng Diyos mag-overflow sa ating katauhan. Ano yung dapat yung pasiuna, yung ipakati. Maglagay tayo sa isip natin, sa puso natin, Lord, gusto kong tumulong sa mga pobre. Lord Jesus, gusto kong magbigay sa mga taong nangangailangan. Unahin natin yan. Unahin natin yan i-initiate sa isip, sa puso natin, sa prayer natin, sa intention natin. Unahin natin yan. At kung nakita yan ng ating Panginoong Diyos, siya yung magbibigay sa atin ng kasaganahan para tayo makabigay sa gusto nating tulungan, sa gusto nating ambagan. Kaya nga sinabi diyan, blessed is he that considereth the poor. Kinonsider mo yung poor, gusto kang tumulong. The Lord will deliver him in time of trouble. Ikaw na meron kang pangangailangan sa sarili mo, pero meron ka pa ring desire na tumulong sa kapwa mo, kahit sa sarili mo mismo may mga problema ka. Pag yan ang inilagay mo sa isip, sa puso mo, para kang nagpakati ng tubig doon sa pitcher pump, yun ang magiging sanhi na lalabas yung tubig habang pinapump mo. Continuously yan. Continuous yan. The Lord will preserve him and keep him alive. Hindi ka pabayaan ng Diyos, i-preserve ka, buhay ka. And he shall be blessed upon the earth. Pagpalain ka ng Diyos at magawa mo na tumulong sa kapwa mo. Maging blessing ka nga sa mundong ito. And thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. Napakalaking bagay yan.
Ililigtas ka ng Diyos mula sa kamay ng kanyang kaaway. Sino ba yung kaaway ng Diyos? Ang dyablo. Paano ka ba ililigtas ng Diyos sa kamay ng kanyang kaaway? Ibig sabihin yan, God will give you power, authority to resist the devil. Power and authority to cast out devils, to overcome devils, to defeat the devils. Hindi yan basta-basta. Dahil nakita ng Diyos, you have a golden heart. Meron kang puso na parang gold. Malinis. Gusto kang tumulong sa mga pobre. Gusto kang mag-ambag sa mga tao na nandyan in trouble. Yan. So kung tuloy-tuloy nating gagawin ito, hindi na mahinto yan. Mag-overflow na yan. Mag-overflow. Hanggang darating ang panahon, yung mensahe kagabi, your labor will never be in vain dahil yung blessing ng Diyos mag-overflow sa atin. At mamaya sa Judgment Day, yan din ang magre-reflect sa pag-judge ng Diyos sa atin. Basahin natin. Matthew 25:34 hanggang 39. Praise the Lord. Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? Yan. Yun yung sinabi ng Diyos sa kanila. Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord, because when you have seen me hungry, you feed me, or you fed me. When I got sick, you visited me. When I was in prison, you came and comfort me. When I was naked, you clothed me. Sabi naman ng mga righteous, Lord, when we saw you in such conditions, sabi naman ni Lord Jesus Christ, when you have done this to the least among your fellow, nung nandoon pa kayo, nabubuhay pa sa lupa, you have done it unto me. So, ibig sabihin yan, representative pala ng Diyos itong mga nangangailangan. If we have done this to them, we have done this also to God. Kaya sa buhay natin, mas maganda kung gusto kang magtulong, magpagamit sa ating Panginoong Diyos para meron kang iharap na magandang kahatulan sa harapan ng Diyos. Kung hatulan ka na, ilagay mo sa isip mo, sa puso mo, Lord, I want to help the poor. Lord Jesus, I want to distribute or to contribute among those people who are in trouble. I want to help. Pag yan ang nasa isip, sa puso mo, i-bless ka ng Diyos. Pag tuloy-tuloy mo yan gagawin, hindi mo natanggalin sa vocabulary mo yan, tuloy-tuloy yung flow ng blessing sa buhay mo. And there are so much privileges you will receive from God more than you have done to your fellow. Kung ano yung nagawa mo sa fellow mo, ang balik mula sa Diyos mas higit. Kasi ang Diyos yung Kaya nga sabi ni Lord Jesus, if you are a man or a person who is a giver, who is a helper to others, you are more blessed than you have help. Mas mapalad ka pa kaysa natulungan mo. Basahin natin yan. Acts 20:35. Praise the Lord. I have showed you all things
how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Yan. Mas mapalad ang nagbigay kaysa binigyan. So yung nagbigay, yun yung merong isip na magtulong sa pobre. Pinagpala ng Diyos, nakabigay. Yung binigyan, natulungan din, pero mas higit mapalad yung nagbigay. Kasi ang Diyos ang magbigay sa kanya non-stop. Hindi na yan mahinto. Kaya itong ating paglilingkod kay Lord Jesus Christ, this can never be stopped. Itong ating happy sharing, this can never be stopped. Yung pagbibigay ninyo ng tithings, that can never be stopped. Yung ating pag-impart ng ating tithes of tithes, this can never be stopped. Because it is God the source of it. It is God the one who bless us. Ganun. Kaya pagtibayin natin ang ating puso, ang ating isip, tumulong sa ating kapwa. Pag-iibigan natin sa ating kapwa. Palawakin natin ang ating pananaw sa Diyos. Yung inawit natin kanina, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. It is not only our soul that are being committed unto God, but even our works, which is good, acceptable, these are also being committed unto God. And He is able to keep it, to fulfill it. Kaya sa buhay natin, let us be optimistic. Kailangan marunong tayong tumingin na may pag-asa. Kasi tinuruan tayo ng Diyos the proper way of living sa sanglibutang ito that ignites God to bless us. Na ito yung mag-trigger sa Diyos na i-bless niya tayo. Praise the Lord. Ganon na ganon po. Kaya dito sa Bible, lagi tayong ini-exhort every day, ini-exhort tayo ng Diyos because this is our fuel so that the so-called lamp shall not gun. No, hindi mapapatay yung nagniningas na ilaw sa lampara na yan. Lagi nating pinipill up ng oil. Yun na yung Word of God. Yun na yung Spirit of God. Basahin natin another 1 Thessalonians 5:14. Praise the Lord. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Yan. We exhort you, brethren. Lagi tayong ini-exhort. Lagi tayong binibigyan kahit pa man ng pagmumungkahi. Anong gawin? Anong dapat gawin? Warn them that are unruly. Ibig sabihin yan, magbigay din tayo ng warning doon sa mga unruly. You know what unruly is? Ayaw magpa-advise. Ayaw magpa-rule. Kaya nga unruly. Ayaw magpasakop sa mga nakakataas sa kanila. Una sa Diyos. Ikalawa sa ginagamit ng Diyos. These are unruly. Warn them. Comfort the feeble-minded. Yung mga makikitid ang isip. Kailangan natin silang bigyan ng comfort. Kailangan natin sila bigyan ng pangunawa. Ibigay mo sa kanila ang mga good promises of God para hindi sila madismaya sa kanilang kakitiran ng pag-iisip. Bigyan natin sila ng pagkakataon to be broad-minded. Support the weak. Huwag kang mag-please sa sarili mo. Sabihin mo, they are so weak. I am much stronger than them. They are nothing before me. I am somebody. No. Ikaw na nag-iisip na malakas ka, kung nag-iisip ka man na malakas ka, at kung malakas ka talaga sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos ng buong puso,
Yung mga mahihina dyan, huwag mong hamakin. Suportahan mo sila. Share something to them that will make them also strong. Praise the Lord. Support the weak. Tingnan mo yung mga sasakyan. Bakit yung sasakyan na yan, kahit marami magsakay, hindi mabali yung katawan ng sasakyan? Supported yan ng malalaking bakal sa ilalim. Chassis, kung tawagin. Yun yung mga main na mga iron na nag-bear sa buong weight ng katawan ng sasakyan. Kasama na yung makina na yan, kasama na yung mga upuan, kasama na yung mga salamin, mga pintuan, atip lahat. Plus, pinagtibay yan dahil intended yung sasakyan na yan to be loaded with weight. Weight ng tao, weight ng bagay, lahat yan. Kaya tayo, let us give support to the weak para hindi sila manghina, hindi sila mabali, ganun. Not to please ourselves. Be patient toward all men. Kung meron mang mga membro o mga kapwa natin na matatawag nating hard to understand at slow learning, huwag kang mayamot. Be patient with all men. Kailangan, meron tayong patience. Patience. Ganun talaga yan. Marunong tayo. If God waited for all people of the world to repent para maligtas sila, we too also must be patient with the all people. Lahat ng uri na karakter. Be patient tayo. Huwag tayong masyadong mamagaling sa sarili. Magpakita tayo ng patience. Hayaan natin ang Diyos kumilos sa kanilang buhay. Praise the Lord. So ano pang mga benefits pag ginagawa natin ito sa ating kapwa? Basa Psalms 34 verse 19. Praise the Lord. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Yes. Nagtulong ka sa iba para maibsan ang kanilang trouble, ang kanilang nararamdaman na afflictions. Ikaw, pag nasa affliction ka, sino tutulong sa iyo? Panginoon. He is greater than you. He is richer than you. So meaning to say, He is more capable to help you. So ibig sabihin yan, it is more blessed to give than to receive. Because it is God that will repay you. Siya yung magbibigay sa iyo ng ganti. Kaya, huwag tayong maghinto sa ating isip tumulong. Huwag tayong maghinto sa isip natin mag-alalay sa mga kaluluwa ng mga tao. Bakit? Meron tayong maaangkin, marami pa. Basa. Hebrews 6:10. Praise the Lord. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Yes, God is not forgetful. God is not unrighteous to forget your labor of love toward to anyone, toward the saints. Kahit saan pa man mo, ginagawa yung pag-ibig mo. Labor of love. Para sa kanyang pangalan, para sa kanyang kaluwalhatian, na paglingkuran mo sa mga banal ng Diyos, mga tao, na ginagawa mo sa paglilingkod sa kanila. Hindi yan kalimutan ng Diyos. Nakatatak yan sa book of record. Nakatatak yan sa isip, sa puso ng Diyos. And God knows how to repay you. Alam niya paano kanya gagantihan. Example, pag nalagay ka sa alanganing sitwasyon, pag nalagay ka sa environment na isang country na nagkaroon doon ng lockdown, nagkaroon doon ng famine, the question is, who will feed you? In trouble, in time of evil, who will protect you? If you are righteous. Basa. Psalms 37 verse 19. Praise the Lord. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Yes. What do you mean of evil time? Sometimes there is
accident. Naalaala niyo si Brother Ronnie Amparo. Taga-Alamada yan, North Cotabato. It will take him 3 hours to 4 hours to arrive Davao just to come and worship the Lord Jesus Christ. Wala pa kasi tayong simbahan at that time sa mga malapit sa kanya. Pupunta ng Davao yan. Magbus. Pag uwi niya ngayon, way back December 25, Pasko ng Sanglibutan, di maraming passenger nagmamadaling umuwi. Siguro ganun, mga December 25 o 24, basta malapit na, ganun. Siguro, nagmamadali din yung driver para makauwi sa pamilya, maka-spend ng time ng kanyang pamilya sa kanilang Christmas. Yung kasalubong niya, nagmamadali din, pareho din bus, the same company, Wina company, the same company, nagsalubong. Yung curve dyan sa Bansalan, boundary ng Bansalan at saka Digos, may curve na tulay dyan. Yung buntot to buntot, parang mga buaya, paluan ng buntot. So yung buntot ng isang bus, yung buntot ng kasalubong na bus, nagpaluan yan. Ganon yan. Nahulog yung bus na sinakyan ni Brother Ronnie Amparo. 31 ang patay doon sa bus na sinakyan niya na nahulog sa ilalim ng tulay. Pero siya, ni bali, ni major fractured, wala. Meron lang gas-gas sa kanyang likod, sa kuko ng mga patay na dumagsa sa kanya. Di ba usually yung mga tao ayaw mag-upo sa harap banda kasi pag aksidente ikaw maunang mamatay? Eh doon man siya sa likod ng driver. Ay ang aksidente, ang palo doon sa buntot man. Doon ang lakas ng impact. So maraming namatay doon. Sa impact pa lang wala na. Marami nang patay. Paghulog din yung mga patay na punta sa likod kasi nasa harap siya ay nakaganon yung bus. So in time of evil, God knows how to deliver you. Praise the Lord. And in the days of famine, they shall be satisfied. Naalala niyo yung lockdown? We never experience starving. Hindi tayo naka-experience ng gutom. Tapos nagtaka ako sa mga membro dito sa loob ng compound, hindi naman nakakalabas. They keep on giving tithes. Ibig sabihin niyan, they receive something, and out of it, they give their tithes. Sabi ko, how come? Wala ka naman trabaho, ganito. Basta dumating lang daw yung blessing. Famine sa labas. Pero sa mga anak ng Diyos, you will be satisfied. Praise the Lord. Hindi ka magkukulang. Eh, ganun yan. Ganun yung mga privileges ng mga anak ng Diyos. Kaya huwag tayong huminto gumawa ng kabutihan sa mga nangangailangan. Huwag tayong huminto sa pag-isip paano tayo makatulong sa ating kapwa. Basa pa, Ecclesiastes 11:1 and 2. Praise the Lord. Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Give a portion to 7, and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. Yan. Pag tumulong tayo sa kapwa, huwag tayo mag-isip ng return doon sa tinulungan natin. Bigay mo na yan. Pag binigay mo yan, that is already para sa Kanya. So, masusumpungan mo yan after many days. Meaning to say, as if you are lending to God, if you give to the poor, para ka nagpautang sa Diyos, ang Diyos ang magbayad sa iyo in many days. Give a portion to 7, also to 8. Hindi ka magbigay ng portion sa tao, sa tent, kasi sa Diyos yan. After na ito, tithes. 1 sa iyo, 2 sa iyo, hanggang 9 sa iyo. Yung 10 sa Panginoon yan. Bigay mo doon sa pastor kung sino yung, saan ka membro. Yung 8 tsaka 7, pwede mo ring itulong yan sa iba. Kasi itong 1 hanggang 6,
maybe that is more than enough sa buhay mo. Kasali na yung 8 tsaka 9. O yung 9, kasi 7 tsaka 8 pala ito. Tulong mo. Hindi mo alam anong masama mangyari sa buhay mo. Para kang nagkaroon ng insurance. Diba yung insurance? Ganun yan. Sir, you can never expect accident, sir. Meron ka palang sasakyan, sir. Kunan mo yan ng comprehensive insurance, sir. Mahal nga ito, sir, pero sulit. Pag na-aksidente ka, sir, pwedeng palitan yung sasakyan mo ng bago, brand new. Kung total wreck. Kung i-karnap yan, sir, ay nako, sir, babayaran ka full. Makabili ka ng brand new, sir. Tayo, na pag tayo ay nagbigay ng tulong sa 7 tsaka sa 8, di mo alam anong masama na mangyari. Pero insured ka by God. Praise the Lord. God will answer all costs. Whatever may happen. Insured ka. Higit ka pa na insured sa sanglibotang ito. Meron palang insurance sa Diyos. Hindi lang pala dito sa mga companies na insurance companies. Sabi ko, Lord, you are the so-called originator of everything. Praise the Lord. Ikaw yung pinanggalingan ng lahat ng mga wisdom. Paano ikaw nag-isip para sa mga righteous, para sa mga tao. Bakit sinabi ko kanina, hindi na mahinto itong ating pagtulong? Kasi hindi rin mahinto ang mga tutulungan ng mga tao. Yung poor, hindi mahinto yan. Pero this poor will never remain poor as before. Meron din silang pagkakataon maging rich at makatulong sa iba. Then how about those who are coming? O di, tulungan naman doon. Kasi di yung mahuli, tulungan. Basahin natin yan. Deuteronomy 15, 7 hanggang 11. Praise the Lord. If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land, which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother, but thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth. Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, The 7th year, the year of release, is at hand, and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him naught, and he cry unto the Lord against thee, and it be seen unto thee. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land. Therefore I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor and to thy needy in thy land. Yan. So ibig sabihin yan, poor will never cease out of the land. Therefore open wide your hand to release something to their needs. Ganun. Kaya sabi ko kanina, hindi na mahinto ito. Kasi ang Diyos din, hindi rin maghinto sa pagbigay ng pagbigay sa buhay natin. Ganun po ang mangyayari. Increasing at going higher to higher level. Kaya to God be the glory. We should be thankful for the wisdom of God. We should be thankful for the ways of God. We should be thankful according to His riches in glory. These things are being manifested. These things are being demonstrated in our lives. The Word of God itself is really true and faithful. We experience the truthfulness and the faithfulness of the Word of God. Praise the Lord. Kaya napakatamis, napakasarap to be together with the workers of the Lord Jesus Christ. Last verses, pakibasa. Proverbs 11:24 hanggang 25. Praise the Lord. There is that scattereth, and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Yan. Do not ever wonder if you share, if you give, you will increase. And also do not wonder if you withhold more than is meet, it tend to poverty. Mapupobre ka
Kung hinohold mo, kahit more than na yung pangangailangan mo, sobra-sobra na hinohold mo pa dahil ayaw mong tumulong sa iba dahil takot kang mawalan. Wala kang pananampalataya sa Diyos that will sustain you and will give you more. Kaya sinabi dyan, the liberal soul shall be made fat. Liberal meaning to say, has the open hands to give, to help, to bless others. And he that watereth shall be watered also himself. Watereth, you are the one who is watering another. Somebody else. Dinidiligan mo sila para mabuhay din sila. Dinidiligan mo sila para din sila hindi mamatay. Babalik yan sa iyo. Ang Diyos ang magwo-water sa iyo. Kaya ganun ang wonderful works of God. So wag nating kalimutan, blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive. And he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him in unto the will of his enemies. Sobra-sobra ang ating maangking blessing sa isang hakbang na gusto nating tumulong sa mga nangangailangan. This is God's ways, this is God's will para sa ganon. Makasama tayo sa mga gawain ng Diyos. We are co-laborers together with God. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.